Update mo na nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas kaya-kayang makipagsabayan kahit walang naturalized player. Samantalang si Coach Yeng Guiao binatiko sa kanyang sinabi. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Pakipollow na rin ang aking Facebook page na Pinoy Viral Sports Official. Maraming salamat. Natapos na nga ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup na ginanap sa Kingdom of Saudi Arabia. At masasabi nating maganda naman ang naging performance ng Gilas Pilipinas. At natapos tayo sa pang-7 pwesto. Mas maganda na nga ang ranking ng Gilas Pilipinas kumpara naman noon 2022 na natapos tayo sa pang-9 na pwesto. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong na kung sakali ba na ang Gilas Pilipinas ay magpadala lamang ng puro local player at walang naturalize. Dito nga masusubukan kung kaya ba ng Gilas Pilipinas na sumabay sa international stage kahit walang naturalized player. Kung tutuusin kasi ay naturalized player talaga ang sumasalba sa Gilas Pilipinas. Halimbawa na lamang sa nangyaring laban ng Gilas Pilipinas kontra Saudi Arabia. Kung hindi pumasok yung crucial 3 points ni Justin Brownlee, malamang ay napaaga ang pag-uwi ng Gilas Pilipinas. At pasalamat na lang dito kay Noypi dahil naghalimaw at nadala pa sa overtime ang Gilas Pilipinas at nakapasok pa sa quarterfinals. Kung atin naman kasing pagbabasihan ang ibang kupunan, halimbawa na lamang itong South Korea, nagpadala sila ng kanilang kupunan sa FIBA Asia Cup na wala talagang naturalized player, as in mga local player lamang ang nagtulong-tulong at talaga namang full effort sila upang matapos ang kanilang kampanya at masasabi nating maganda rin ang ipinakitang performance ng South Korea. At ganun din ang Iran, nagpadala sila sa FIBA Asia Cup ng kanilang lineup na puro local player at wala nga silang inasahang naturalized player. At sa bronze medal match ay dito nga ipinakita ng Iran ang kanilang lakas at pinataob ang New Zealand, kaya naman nakuha nila ang bronze medal. At kahit ang China ay wala ngang inasahang naturalized player, as in local player lahat ang nagtulong-tulong at nakapasok pa sila sa finals at muntik pang talunin ang napakalakas na 2 times champion na Australia. At masasabi nating full effort ang ginawa dito ng China at sayang nga lang dahil nasilat pa sila ng Australia at tuluyang nakuha ang kampyonato. Ngunit napakaganda talagang example ng China na kayang-kaya ng mga local player na sumabay sa international stage. Kaya naman ang malaking tanong, ang Gilas Pilipinas kayanin din na maglaro sa FIBA. Halimbawa na lamang sa FIBA Asia Cup, FIBA World Cup na walang inaasahang naturalized player at puro local player lamang. Sa tingin nyo, kayanin kaya ng ating mga players? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang sa ibang balita naman, sa sinabi nga ni Coach Yeng Guiao na ang Australia at New Zealand hindi daw dapat maglaro sa ating zona dahil meron silang genetic advantage, ay nakarating pala yan sa ibang bansa, partikular na sa Taiwan. Na headline kasi itong si Coach Yeng Guiao sa mga Facebook page o social media page ng Taiwan. At maraming bumatikos sa kanyang sinabi at marami din naman ang sumang-ayon. At yung mga bumabatikos, sinabi nga nilang hindi naman daw batayan yung genetics para masabing hindi natin kaya ang Australia at gayon na rin ang New Zealand sa Asia. At bakit niya raw sinasabi yon? Bakit daw ang Pilipinas ay gumagamit din naman daw ng advantage ng genetics dahil yung mga Pilipino ay hindi na raw purong Pilipino dahil half-breed na. Kaya naman sa mga batikos na yan kay Coach Yeng Guiao, tinabay nag-iba ang ihip ng hangin at iba rin ang naging statement ni Coach Yeng Guiao. Ang sabi niya nga, if your opponent plays fast, you have to play faster. It's also about developing basketball IQ and we can do it if we continue to play together. The important thing is we keep playing teams like Australia and New Zealand to get better. Anong masasabi nyo sa bagong statement ni Coach Yeng Guiao? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.